Ano pwede kwento? What can you say? Sa atin ba lahat? Yes, lahat po. Okay, sige, ako na lang siguro po magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng Popstar Kids I think I was 11 or turning 12. It wasn't easy at that time kasi medyo iba pa yung panahon kasi before eh. Talagang pagka nag-auditions ka, like kailangan pupunta physically doon mismo doon sa audition site. And before, sa isang variety show, this was SOP pa back then. And then parang naalala ko, parang may satellite area sila doon sa isang mall. Tapos nagkataon, nandun kami ng family ko, like ako si mama, yung isang kong kapatid. Tapos, nalala ko, sabi ko, parang may auditions ata dun sa sige mama, try ko nga, ganyan. And then, di ko doon naman talaga ina-expect kasi wala kaming dalang anything, wala kaming dalang requirements, like ID picture lala, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, pinapasa kami ng isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi nakapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos every now and then, nagkakasakit ako palagi, hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, nasa-stress ako, like, hindi ko alam kung ano ba yung mga sulit. Kailangan ang dami kong iniisip as a kid. Tapos, syempre, hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong i-expect, kung ano ba yung mga dapat kong gawin kapag ka nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre, nung first sala ko, parang kinakabahan ako. Pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi baka, alam mo yun, like, once in a lifetime lang to moment na to eh. So, might as well, enjoy. And then, siguro, kung hindi man ako pala rin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral na lang ako ulit. Totally naman din yung gusto talaga ng mga magulang ko. And then, hanggang sa nagkaroon ako ng callback. Hindi ko rin to ina-expect. Sabi ko kasi parang hindi talaga to para sa akin. Tapos, hanggang sa natuloy-tuloy ng opportunities, nagkaroon ng mga offers, ganyan. And then, I became a member of a group. And then, I became a mainstay of variety shows. Tapos, I also had a chance to make my own album, mga singles, ganyan. Sabi ko, parang, okay, maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin. There were certain hardships kasi parang minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung journey ko. Kasi bata pa nga ako, di ba? Tapos darating sa awkward stage, parang darating din sa point na parang wala nangyayari or like, dapat ba mag-stop na ako, mag-quit na ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga tao, especially ng mga kabataan. So yun yung parang naging, feeling ko ito yung purpose ko in life. It's really to inspire them through my craft, and I'm happy because I'm still doing it and I'm still here. Everyone. And everyone online. Apparently we're live online. Yes, so kind of similar with Coach Julie as well. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinakamagagaling na mga awit, pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well who has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities it's so open and nakakataba ng puso, especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa Generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there
And we witness defeat, we witness triumph. Lahat kasi it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive ika nga sa industriyang to, because it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, you know, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami. Kasi no matter what age, you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang, it's a lifetime core memory. And sana, makita ng lahat ng tao. That's why it's such a beautiful program to have. And it's such a beautiful program to watch, especially that we're dealing with kids. Kaya we all, lahat kami, Sir Ding Dong can relate as a father. I can also relate as a father now. And yung mga kasamahang other coaches as kuyas and ates, we all can actually teach them. But funny enough, yung mga bata ngayon, marami rin kaming matututunan. Kaya it's a give and take relationship right now. So, thanks. Ng araw. For me naman po, it's a different experience from them. Kasi ako po talaga, I started singing, I think high school na po talaga. Before, nag-try po ako na i-pursue yung singing. But I guess, iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ko. And siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapos din po. So parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong meron na po akong talent nun before. But I guess, yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang andaming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta. Of course, meron tayong internet, madaling mag-aral ng kanta. And of course, kahit sa internet, may mga libreng vocal lessons, may mga libreng ganon, may mga affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay or sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition. Basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din. Not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition. Kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap. Katulad namin before. So, ayun po. Ano po, ako kasi pakilala po. For me naman po, honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga akong umawit. Tapos, every time po siguro na nakakita ko ng child na kumakanta, sobrang nai-inspire ako. Kasi, doon din po kami nagsimula, lalo na po ni Miss Del. We're fairly new sa industry, pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit. Or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung
nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestel. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relive ko yung feeling nang nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata.